Magandang umaga, Ma'am Escal. Magandang umaga mga anak! Handa na ba kayo sa ating aralin ngayong araw na ito? Opo, Ma'am Escal. Bago tayo dumako sa ating aralin, sino ang makapagbibigay ng definisyon kung ano nga ba ang economics? Ma'am, ako po. Ang economics ay isang agham kung saan pinag-aaralan ang pakikipagsapalaran ng tao sa kaniyang paligid ng kaniyang ginagalawan. Ito na uukol ang ginagawa ng tao, kumpanya, gobyerno at ng panlipunan. Kung paano gamitin ang limitadong pinapupunang yaman. Isa na dyan ang pamamahala ng pangangailangan. Magaling! May punto ka, Marley! Tinatalakay dito ang mga pagsang may kaugnayan sa produksyon, distribution, at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Ganyan kahalaga ang economics sa buhay natin. Kaya ngayong araw, ating pag-aaralan naman kung paano ito i-manage ang pamahalaan ng pangangailangan. Handa na ba kayo? Yes, ma'am. Ano nga ba ang tungkol sa pamamahala ng pangangailangan? May ideya ba kayo? Ma'am, ako po. Sige, Mika. Ang pamamahala sa pangangailangan ay isang mahalagang aspeto ng buhay ng tao sa ekonomiya at lipunan. Ito rin ay isang proseso kung saan mayroong mapagkukunang pangangailangan ng isang tao. Mahusay, Mika. Paano naman kaya ito makakatulong sa ekonomiya? Ang mahusay na pamamahala ng ating pangangailangan ay nakakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao. Ang epektibong paggamit nito ay magpapaunlad ng ating pamumuhay. Ito rin ay tumutukoy sa mga bagay na kinakailangan ng tao upang mabuhay ng mapayapa at masaya. Magaling, Poriel. Lahat ng tao ay may pangangailangan. Ano-ano kaya ang mga ito? Maaaring magbigay ng isa? Pagkain po, ma'am. Tama! Ano pa? Tubig at tira. Damit po para protektahan ang ating katawan. Tama, mga anak! Ano pa? Mahalaga rin po ang hangin. Kung wala nito, mahirap siguro mabuhay. Siyempre naman! At lahat ng inyong nabanggit ay tama! Alam niyo ba na may benepisyo rin ang pamamahala ng pangangailangan? Opo, ma'am. Una rito ang pag-iwas sa kakapusan. Ang mapagkukunan ay limitado lamang, pero ang ating mga pangangailangan ay walang hanggan. Ang mahusay na pamamahala sa pangangailangan ay makakatulong upang maiwasan ito sa pamamagitan ng pag-aayos ng paggamit ng mga pinagkukunan. O ngayon, kayo naman ang magbigay pa ng iba pang benepisyo kung paano natin mapapamahalaan ang ating mga pangangailangan. Ako po, ma'am, dahil sa pagtaas ng antas ng ating pamumuhay, nagkakaroon po tayo ng mga access sa mga pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon, pangangalagang kalusugan, at pabahay, kung saan maraming buhay ng tao ay nagpapabuti sa kanilang kakayahan na matulungan ang kanilang pangangailangan at makamit ang pangayapang buhay. May tama ka, Sean. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagtaas ng antas ng pamumuhay ay hindi palaging nangangahulugan ng pagtaas ng kaligayahan o kagalingan. At ano naman ang mga halimbawa nito? Ay isa? Ang isang individual ay maaaring magplano ng kanyang budget upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan sa pagkain, damit at tirahan, at tipirin din ang kanyang pera sa mahalagang layunin. Tumpak ay isa. Kailangan natin laging mag-save. Ibang-iba ang may ipon. Mayroon pa bang magkapagbibigay? Ma'am, dapat sa isang pamilya may marunong po na mag-budget ng kanilang kita upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan tulad ng edukasyon ng mga anak, pagkain, bayad sa kuryente at pangangalagang pangkalusugan ng mga matatanda. Tama ka, anak! Alam niyo din ba, ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao ay magkakaiba? Matanong ko kayo, ano-ano ang mga bagay na gusto niyong magbuhang regalo sa Christmas? Gusto ko po makareceive ng bracelet dahil mahilig ako sa mga ito. Ako naman, gusto ko makatanggap ng toy car na may remote.
Siyempre, gusto ko po ng bagong t-shirt. Ako po, gusto ko ng bagong bike. Salamat sa pagbabahagi. Dahil dito, ang ating mga kagustuhan ay nagpapaligaya sa ating buhay. Ngunit pagkalipas ng araw ay hindi na rin ito magagamit o baka mawalan na din ng interes. Pangalawang tanong ko, bakit nasabi kong hindi rin magagamit ang mga bagay na gusto nyong hilig? Ma'am, dahil po, habang lumalaki ang kita ng isang individual, dumadami at nagiging komplikado sa kanyang mga pangailangan at kagustuhan. Nauubos rin dito ang budget kapag laging gumagastos ng gustong bilhin ng mga bagay na hindi naman kailangan sa pang-araw-araw. Tama ang isa! Meron pa gustong magdagdag? Bigyan pansin po din natin ang ating mga pangangailangan dahil ito ay nakakatulong sa ating pamumuhay. Ito rin ay nagpapapunlad ng isang lipunan. Mahusay, Ella! Lagi nating tandaan na ang mga pangangasiwa ng ating mga pangangailangan ay ang proseso ng pangangalap, pagsusuri, at pagpapatunay ng mga kinakailangan at pangangailangan para sa isang partikular na produkto o sistema na binuo. Nagkadepende dito kung tatagal ito o hindi. May mga katanungan pa ba kayo? Kung wala na, maglabas ng 1/4 sheet of paper. Isulat ang mga numerong 1 hanggang 10. Ready na ba kayo? Yes, ma'am. May natutunan ba kayo sa ating leksyon ngayon? Opo, ma'am. Salamat, Baitang Siyam! At muli, kayo na ay didismiss ko sa ating klase. Paalam! Paalam po, ma'am.